Magandang araw mga kaparokya at mga kadabar cards. Today is September 14, 2023, araw ng Webes. At ating pag-uusapan ang inilabas ng AGB Nielsen na TV rating sa araw ng September 12. Yan ay Martes or Tuesday. At ang initial lineup na ilalabas ng pambansang kuponan na Gilas Pilipinas sa darating na Asian Game na gaganapin sa China. At bago natin simulan ay paki-subscribe ang aking YouTube channel. Paki-click na rin ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. So kaganina, upon checking sa Facebook page ng Lion Here TV or Lionheart TV, ay na-notice ko na meron nang inilabas ang AGB Nielsen ng TV rating sa araw ng September 12. Araw yan ng Martes or Tuesday. At according to AGB Nielsen, ang Itbulaga ng TIT Incorporated or ng GMA ay nakakuha ng 2.9%. Ang katapat na noontime show naman ng Itbulaga na It Showtime ay nakakuha ng 3.1, at ang EAT ng Tito Vic and Joey or ng TV5 ay nakakuha ng 4%. So makikita po natin sa datos na ito ay number 1 pa rin ang noontime show ng Tito Vic and Joey at ng TV5 na EAT. At sa pagkakaalam ko ay twice pa lang po natalo sa TV ratings ng katapat na noontime show, which is ng Itbulaga, ang EAT. Kung kaya para sa akin or sa nakakarami, lalo na ang mga supporters ng Tito Vic and Joey or ng EAT, ay namamayagpag pa rin ang noontime show ng TV5 na Everybody is All Together or EAT. At bakit nga ba hanggang ngayon ay patuloy na tinatangkilik ng masang Filipino ang noontime show ng legendary trio na Tito Vic and Joey? Para sa akin, unang-una ay alam ng legendary trio ang kiliti ng masang Pilipino. Unang-una silang nagsama noong 1976 as a host ng isang noontime show kung saan naging pitch hitter sila ng variety show na Discorama noong 1976. Pero prior to that ay naging isa sila sa member ng cast na Okay Lang together with Apo Hiking Society. At talagang nakuha ng Tito Vic and Joey ang kiliti ng masang Pilipino, at ilan sa mga sitcom na nagawa nila ay ang School Bukol. Yan ay legendary na made by Tito Vic and Joey na sitcom, at talagang tumagal ito ng 10 taon noong 1988. Ang Tito Vic and Joey ay institusyon na po pagdating sa entertainment at movie industry. At hindi lang yan, naging member din sila ng sikat na banda na VSTN Company kasama ang mga Rigor Brothers tulad ni Mali Rigor, Spunky Rigor, Moneth Gasquel. At ilan sa mga kasama din nila ay si Mr. Homer Flores, yung pianist ng variety show na ASAP. As a fanatic or avid fan of Tito Vic and Joey, ay kahit anong negative na inilalabas sa kanila ay hindi ako magsasawa na suportahan ang legendary trio, kung kaya't patuloy silang tinatangkilik ng masang Pilipino din, dahil bukod sa institution na sila ay magaganda din naman talaga ang kanilang mga segment. Very educated at informative ang kanilang mga segment. Itbulaga man yan or EAT, still nasa puso namin ang Itbulaga ay sa Tito Vic and Joey. Kamakailan lang ay naglabas ng initial lineup ang Gilas Pilipinas para sa gaganaping Asian Games sa may bansang China na magsisimula ngayong September 23, 2023. Ang magmamando ng pambansang kuponan, walang iba kundi ang greatest of all time at legendary coach na si Coach Team Co ng Barangay Ginebra,
San Miguel. At bakit si Coach Tim Cone ang mas karapat-dapat na maging head coach ng national team? At unang-una, wala na tayong choice sapagkat para sa akin hindi timely ang pagbitaw ni Coach Chot Reyes sa being a coach of Gilas Pilipinas. Secondly, his experience when it comes to coaching job. He started coaching job since 1989 nung nasa Alaska pa lang siya at naging parte siya ng bronze medal ng Centennial team noong 1998. He had been part of Gilas Pilipinas sa may World Cup at wala naman na talagang time para sa preparation. So bukod sa experience ni Coach Tim Cone at pagiging stricto nito, nababagay din naman ang kanyang triangle defense at offense. And of course, knowing Coach Tim Cone ay marami pang tactics ang gagawin niyan sa loob ng playing court. Ang mga nasa lineup ni Coach Tim Cone, unang-una si Justin Brownlee as a naturalized player. Ange Kwame, 6'11", sentro yan. Scotty Thompson, 6 flat. Junmar Fajardo, 6'10". Terence Romeo, 5'10" and a half. Calvin Abueva, 6'2". Chris Newsom, 6'2". Japeth Aguilar, 6'9". Calvin of Tana, 6'5". R.R. Pogoy, 6'1" and a half. Mo Tautua, 6'7". At Jason Perkins. Kapansin-pansin na parang wala si CJ Perez, pero initial lineup lang yan. Kasama pa dyan si Stanley Pringle at sabi daw nila ay mayroon pang problema si Calvin Abueva at si Jason Perkins kasi hindi sila nakasama sa sinumiting lineup para sa Asian Games. So tignan na lang po natin ang kalalabasan yan. Anyway, yan lang po ang ating pag-uusapan. Tulad ng lagi kong sinasabi, mag-ingat at kumain. Thank you and God bless.